Pagkatapos aksidenteng magkaroon ng 12 anak, hinarap ng mag-asawang ito ang malaking hamon. Bumili ang tatay ng 6 na double-deck na kama, pero agad itong napuno at siksikan na ang kwarto. Walang espasyo para huminga, lalo na para maglaro. Napilitan ang mga bata na matulog na lang buong araw. Kaya't tumawag ang nanay ng mga kaibigan at kamag-anak para sa isang agarang pag-aayos ng kwarto. Sama-sama silang nag-isip ng isang makabagong plano. Una, gumamit sila ng galvanized na square steel para i-layout ang pwesto ng 12 kama. Sa kaunting perang inutang mula kay Tia, bumili sila ng expansion screws para matibay na maikabit ang lahat sa mga dingding para hindi gumalaw. May suporta ang mga ilalim ng kama gamit ang force columns, habang ang mga itaas na kama ay siniguradong gamit ang mga bakal na frame. Binalutan ng solidong kahoy na panel ang mga kama, kaya't eco-friendly ito at maaaring tumagal ng 10,000 taon. Bawat isa ay nilagyan ng malambot na kutsyon para sa komportableng tulog at may mga wooden guardrails para maiwasan ang pagkakahulog. Naglagay din sila ng padding sa dingding para sa dagdag na lambot. Para maging mas maganda, gumawa sila ng mga kahoy na kahon na may tagong ilaw para sa mga paboritong libro at classics ng mga bata. Isang maliit na bentilador sa kisame ang nagpapanatili ng daloy ng hangin at ang mga bata ay malayang nakakagalaw ng hindi nagkakasagutan. Ang pagtulog ngayon ay naging bahagi ng pang-araw-araw na rutina, espesyal at organisado. Sa kanang bahagi ng kwarto, inilaan ito para sa mga babae na may 2 malalaking roller drawers na hinati sa 6 na compartments. Ang isang bahagi ay para sa kanilang mga panloob at ang isa naman ay para sa bihirang gamitin na damit. Isang movable roller hanger ang inilagay sa gitna para madaling makuha ang kanilang mga pang-araw-araw na damit at palda. Sa kaliwang bahagi naman ay para sa mga lalaki. Parehong sistema, 2 malalaking drawer para sa panloob at nakatiklop na damit at roller hanger para sa mga madalas na isuot. Bilang pangdagdag saya, nanghiram sila ng kulungan ng pusa kay Tia at nag-alaga ng malaking pusa. Nilalaro ito ng mga bata araw-araw at mukhang nagiging mas malakas sila dahil dito. Sa tapat ng mga kama, may hanay ng mga cabinet sa dingding para sa maayos na pag-iimbak ng mga libro na may mga pinto para manatiling malinis ang hitsura. Sa ibaba, naglagay sila ng mga desk para sa pag-aaral. Bawat isa ay may espasyo para sa mga gamit sa eskwela at maliliit na bagay. Iniwan ang gitna ng kwarto bilang isang maluwag na lugar para sa aktibidad. Sa bagong setup na ito, bawat isa sa 12 bata ay may sariling komportableng lugar para matulog, sapat na storage, at pinagsasaluhang lugar para sa pag-aaral at paglalaro. Amazing, di ba?